Hello mga kampay ko, kamusta po kayo? Gusto ko lang ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala si Ryan Rillion. Isa lang akong mahirap na mamamayan na nagsusumikap umangat sa buhay. Sipag at panalangin nga lang pala ang tunay kong puhunan. May tatlo nga pala akong anak na pinag-aaral. At tulad din ng ibang magulang mga kampay, nangangarap ako na maitawid sila sa hirap ng buhay. Isa nga pala akong tricycle driver mga kampay ko, kaya kahit ganitong gabi na, kumakayod pa rin para sa pamilya. Malapit na nga pala ako sa tahanan ko mga kampay ko. Shoutout nga rin pala sa mga kagaya kong naghahanap buhay sa gabi, hindi ho ito biro dahil hindi mo alam kung ano ang magiging buhay mo. Makakauwi ka pa ba ng maayos sa pamilya mo o hindi, sapagkat hindi mo nakikita kung ano ang mangyayari sa iyo sa daanan. At sa harap nga pala ng mga kaibigan, may halakhakan, kwentuhan at tawanan. Pero sa likod ng ngiti, meron din akong lungkot na pinagdadaanan. Mga kampay, ito ang tunay na buhay bilang isang magulang. Kailangan mong magtiis at magsakripisyo para sa kinabukasan. Pero iilan-ilan na lang ang mga anak na nakaka-appreciate at nakakaunawa kung ano ang ating ipinaglalaban. Na ang akala nila na porket tumanda na sila, ay ang buhay ay ganun-ganun na lang. Karamihan kasi ngayon mga kabataan hindi na marunong respeto sa magulang. At pag sila ay pinagsasabihan, akala nila sila na ipinagagalitan. Hindi nila iniisip, itutuwid lang natin sila. Ugaliin nga pala natin mga kampay ko, na pag tayo nakarating nagligtas sa ating tahanan, matuto po tayo magpasalamat at humingi ng awa sa ating may kapal na siyang lumikha ng langit at lupa at nagbigay ng ating buhay, sapagkat siya lang ang nagbibigay ng biyaya sa atin, wala na kong iba. Panginoon, maraming salamat sapagkat ako po ay nakauwi sa aking tahanan. Naway kung ano ang ligtas ko ay ligtas din po ng iba, nang makauwi din po sila sa kanilang pamilya, nang masaya po sila. Maraming salamat po sa inyong banal na pangalan. Amen. At sa aking pamilya naman, lalong-lalo na aking magulang, gustong-gusto ko sila ay nasisilayan. Umalis nga pala yung bunso namin, sumama sa asawa niya. Kaya isang araw pa lang, tinatawagan na nila. Sa aming pamilya, minsan may bangayan pero nangingibabaw ang pagmamahalan. Kaya yan o, naka-smile lang mama ko. Ito nga naman pala ang aking asawa at yung bunso kong anak. Yung dalawa, hindi ko sila nakikita. Palagi po silang nawawala. At kahit pagod tayo mga kampay ko, lutusan tayo ng ating asawa, lutuin ang ulam. At sa mga kapwa ko lalaki, hindi porkit lalaki tayo ay alisin na natin ang pagtulong sa ating tahanan. Kailangan pa rin nating tulungan ang ating mga asawa, lalo-lalo na pag tayo naman ay nandyan at kaya naman nating gawin upang makapagpahinga naman sila kahit papano dahil hindi ho biro ang trabaho ng isang ina. Nagpapasalamat na nga lang pala ako sa Panginoon Diyos sapagkat binigyan niya ako ng lakas ng loob upang lumaban. Kahit gaano kahirap ang buhay, aking pinagtatawanan, pero kahit papano sa likod nito, meron pa rin talagang kalungkutan. Dahil bilang magulang, ayaw ko lang naman nilang pagdaanan kung ano ang aking pinagdaanan. Ngunit di ko alam kung bakit hindi nila maintindihan. Ang akala nila sa buhay ay ganun-ganun na lang. Kaya tuloy lang ako at pinapasa Diyos ko na lang ang lahat. Kahit papano meron akong asawang pinaghuhugutan. Iwan ko ba sa mga bata ngayon kung ano ang kanilang mga naiisip? Hindi nila naiisip na habang tumatanda sila, tumatanda rin tayo. At habang lumalaki sila, humihina ho tayo. Siguro, pag narating na nila yung mga edad natin, malamang baka wala na tayo sa mundo. At doon nila maiisip na tama nga pala si mama at si papa. Sana noon pa lang, nakinig na ako. Di sana ako naghihirap ngayon at dumadanas kung ano ang dinanas nila. Di pala piro maging isang magulang. Kung sa bagay, wala namang nagsisisi sa una, lagi naman nasa huli ang pagsisisi. Kaya sige lang, pagbigyan natin sila. Alam ko maaalala nila kung kailan wala na tayo at iiyak-iyak na lang sila na papa, mahal kita. Mama, mahal kita. Na kahit tinignan yung mga magulang ay di mo na maririnig kahit kailan pa. Sapagkat noong nandyan sila, di mo sila iniintindi o inuunawa.